James Reid binabatikos sa pag-eendorso ng kandidato, hindi naman pala bumuboto. Umani ng matitinding reaksyon mula sa netizens si James Reid matapos kumalat ang balita na sinusuportahan niya ang isang kandidatong tumatakbo muli bilang Senado. Ang naturang senador ay isa sa mga nagbabalik sa politika matapos mabaygo sa nakaraang pambansang halalan noong 2019. Kasama siya sa mga sinusuportahan ng ilang kilalang personalidad gaya nina Vice Ganda, Bea Binene, Bianca Gonzalez, Elijah Canlas, Janine Gutierrez, Pokwang, Charlene San Pedro. At maging ng basketball player na si Kiefer Ravena. Ngunit kasabay ng kanyang pag-endorso sa kandidato. Isang issue ang lumutang, may kumalat na ulat na hindi raw nakaboto si James Reid sa dalawang sunod na regular na eleksyon. Dahil dito, lumitaw ang posibilidad na siya ay tinanggal na sa listahan ng mga rehistradong botante, ayon sa patakaran ng Commission on Elections, COMELEC. Kung ito nga ay totoo, maaaring siya ay opisyal ng disenfranchised o hindi na kwalipikadong bumoto. Ang isyong ito ang naging mitya ng mga puna at tanong mula sa publiko, lalo na sa social media. Maraming netizen ang nagtanong kung may karapatan bang magbigay ng opinyon si James sa halalan kung siya mismo ay hindi nakaboto at posibleng hindi na rehistradong botante. Ilan sa mga komento ng netizens ay, paano niya ipapanalo ang sinusuportahan niyang kandidato kung hindi naman siya makakaboto? Nakakalungkot kung totoo ngang wala na siyang karapatang bumoto. Sayang naman ang boses niya. Kailangan pa niyang magparehistro ulit bilang botante sa Makati. Kaloka, endorse ng endorse, hindi pala rehistrado. Dahil dito, naging sentro ng diskusyon si James hindi lang sa usapin ng politika kundi pati na rin sa pagiging responsable bilang isang mamamayan. Para sa ilan, kung tunay na may malasakit siya sa kinabukasan ng bansa at sa mga lider na iniluluklok sa pwesto, nararapat lamang na siguruhin niya na aktibo siyang botante. Sa kabilang banda, may ilan namang nagsabing hindi dapat agad husgahan ang aktor. Ayon sa kanila, may karapatan pa rin si James na magsalita at magpahayag ng suporta sa sinumang kandidato. Lalo na kung may plataporma itong tugma sa kanyang mga paniniwala. Hindi naman daw nangangahulugang wala siyang pakialam kung hindi siya nakaboto sa mga nakaraang halalan, maaari raw may personal o legal siyang dahilan kung bakit nangyari iyon. Sa gitna ng isyong ito, wala pang opisyal na pahayag si James Reid o ang kanyang kampo ukol sa tunay na estado ng kanyang voter registration. Hindi pa rin malinaw kung siya ay muling nagparehistro o nagpaplanong i-update ang kanyang status bilang botante sa hinaharap. Ang isyong ito ay muling nagbukas ng usapin sa pagiging aktibong mamamayan ng mga kilalang personalidad. Habang maraming artista ang nagbibigay ng suporta sa mga kandidato, hindi may iwasang tanungin ng publiko kung tunay ba silang bahagi ng demokratikong proseso, o kung bahagi lang ito ng imahe at impluwensya sa social media. Sa ngayon, patuloy pa ring pinag-uusapan online ang isyong ito, at inaabangan ng marami kung magsasalita ba si James upang linawin ang kanyang panig.